Sa umaga sa baryo, laging maririnig ang tilaok ng mga manok, tahol ng mga aso sa malayo, at kalansing ng mga kahoy na tsinelas ng mga taong maagang pumupunta sa palengke. Sa kalsadang lupa papunta sa pamilihan ng bayan, may dagdag na ingay ng isang pamilyar na karitong kahoy. Si Mang Uling, nakayuko, pilit na itinutulak ang mabibigat na sako ng uling. Ang kanyang baluktot na anyo ay naging tanawin na kilala ng lahat. Sapat na ang marinig ang ingay ng kariton upang alam ng lahat na siya'y dumadaan. Si Mang Uling! Narito na si Mang Uling! Sigaw ng mga bata habang nagtatakbuhan palabas ng kanilang mga bakuran upang sumunod sa kariton. Isang batang malikot ang pumalakpak sa sako ng uling at kumalat ang alikabok na itim. Ay naku, usok! Ang dumi mo, Mang Uling! Nagtawanan ng iba. May isang bata pang sumulat ng salitang itim sa likod ng kanyang kupas na baro. Ngunit sa halip na magalit, umiti lang si Mang Uling. Pinikit ang mga mata sa ilalim ng alikabok. Huminto siya at mula sa bulsa ay inilabas ang isang hinog na saging. Itinataas ito. Sinong may tapang? Nahayaan akong lagyan ng uling ang pisngi. Siya ang kakain nito. Nagkagulo ang mga bata. Unay umiwas sila. Ngunit may isang matapang na lumapit. Ipinikit ang mata at iniusli ang mukha. Natawa si Mang Uling at dahan-dahang gumuhit ng itim sa pisngi nito. Tawanan ng lahat at ang bata ay masayang kumain ng saging. Sunod-sunod, isa-isa silang nag-abot ng mukha kapalit ng saging, kamoteng inihaw o candy na iniipon ni Mang Uling. Mula noon, naging kaugalian na iyon. Tuwing dadaan si Mang Uling, nakapila ang mga bata, sabik sa tanda ng uling mula sa kanyang payat, ngunit mainit na palad. Isang tanghali, nagpahinga si Mang Uling sa lilim ng malaking puno ng talisay sa dulo ng baryo. Ipinahinga niya ang banig, inilapag ang kanyang mga sako ng uling. Kaagad siyang pinalibutan ng mga bata. Naroon din si Toto. Kumikislap ang mga mata. Mang, magkuwento po kayo sa amin. Sige, ikukwento ko ang kawayang may 100 bukod, sabi niya, at naglinis ng lalamunan. Tahimik ang mga bata, nakikinig. Mabagal, malumanay ang boses ni Mang Uling. Minsan ay umaawit parang lullaby. Ikinuwento niya ang tungkol sa isang mahirap na binata na niloko ng mayamang amo. Ngunit tinulungan ng diwata at sa huli nakapangasawa ng anak ng mayaman. Pagkatapos ng kwento, sigaw ng isang bata, "Katulad ka rin, Mang. Mahirap ka pero mabait. Siguradong tutulungan ka rin ng diwata." Umagalpak ng tawa si Mang Uling. Malakas at masaya ang tinig na umalingaw-ngaw sa baryo. Hindi ko na kailangan iyon. Basta't handa kayong makinig sa akin. Mayaman na ako. Lalong tumibay ang ugnayan ng mga bata at ni Mang Uling. Para sa kanila, siya'y bahagi ng kanilang pagkabata. Sa hapon, kapag humahaba ang anino ng araw, pumupunta sila sa maliit na kubo niya sa gilid ng gubat. Payak lamang ang kubo. Sira-sirang papag, kusinang may basag na palayok, isang tapayan ng tubig, at ilang bungkos ng kahoy. Ngunit para sa mga bata, iyon ay tila sekretong taguan na puno ng hiwaga. Madalas silang turuan ni Mang Uling ng mga larong bayan. Pagtalon gamit ang pinatuyong dahon ng saging, pagtugtog ng plauta mula sa kawayan, o paghubog ng kalabaw at manok mula sa putik. Halakhak ang umaalingaw-ngaw sa bakuran, natatabunan ng ingay ng kuliglig sa dapit hapon. Si Toto, laging madungis ang mukha, ay mas madalas niyang tinuturuan. Isang beses, gumawa si Mang Uling ng maliit na plauta mula sa kawayan. Maingat na binutas ito. Tinugtog niya at kumalat ang malinaw na himig sa paligid. Narinig mo? Hindi ito papahuli sa musika ng tunay na musikero. Kapag malungkot ka, tugtugin mo. Gagaan ang puso mo. Nagniningning ang mata ni Toto habang hawak ang plauta. Subok siyang tumugtog. Sintonado pa. Ngunit masiglang pumalakpak si Mang Uling. Magaling. Kapag matiyaga ka, magiging tunay na musika ang tunog niyan. Isang hapon, biglang bumuhos ang malakas na ulan. Basang-basa ang mga bata nang magsitakbo sa kubo ni Mang Uling. Kaagad siyang nagsiga at nagbaon ng ilang kamote sa abo.
Kumalat ang mabangong amoy. Pinawi ang ginaw. "Mang, bakit kahit mahirap ka, lagi mo pa rin kaming pinapakain?" Inosenteng tanong ng isa. Tinitigan niya ang apoy. Kumikislap ang mata. "Dahil kapag nakikita kong masaya kayo, mas masarap pa sa pagkain ng pakiramdam. Ang taong mahirap ay nagiging mayaman sa pagbabahagi. Kung itatago lang, magiging walang halaga ang uling sa sako." Natahimik ang mga bata. Hindi man nila lubos na unawaan. Nakaramdam sila ng init at paggalang mula nang makasama si Mang Uling. Tila mas nagkaisip ang mga bata. Natututo silang magligpit ng kalat. Huwag pumitas ng bunga kapag hilaw pa at huwag manira ng kalikasan. Isang beses, may batang umakyat sa puno at kumuha ng itlog ng ibon. Nahuli siya ni Mang Uling. Hindi siya pinagalitan. Bagkus marahang sinabi, "Kung kukunin mo lahat, wala nang mauuwi ang inang ibon at mamamatay siya sa lungkot. Gusto mo ba siyang pasakitan?" Napayuko ang bata at maingat na ibinalik ang itlog. Simula noon, hindi na niya inulit ang mga matatanda sa baryo na dati tingin lang kay Mang Uling ay isang ulilang tindero ng uling. Unti-unti ring nagbago ang pananaw nang makita nilang mas naging masunurin, magalang, at marunong mag-alaga ng kalikasan ng kanilang mga anak. Napagtanto nila, sa likod ng alikabok ng uling ay may pusong dalisay. Lalong naging malapit si Toto sa kanya, parang tunay na apo. Lagi siyang nakikinig, natututo sa bawat payo. Madalas, nakahiga siya sa payat na braso ni Mang Uling, nakikinig sa mga kwento ng nakaraan hanggang makatulog. Dahan-dahang tinatakpan siya ng kumot ni Mang Uling. May titig na puno ng pagmamahal, tulad ng isang tunay na lolo. Lumipas ang panahon. Sa mata ng mga bata, si Mang Uling ay hindi lamang matandang mahirap na nagtitinda ng uling, kundi isang kaibigan, guro, at higit sa lahat, isang lolo na laging nariyan. Bawat ngiti at bawat kwento niya ay parang buto na itinatanim sa kanilang puso. Mga buto ng kabutihan at pagmamahal, at walang nakakaalam na ang mga butong iyon ang siyang magpapatibay sa buong baryo sa mga unos na paparating. Isang umagang tag-init, hindi pa man tuluyang sumisilip ang araw mula sa likod ng mga kawayan, nananatili pa ang hamog sa mga dahon. Si Toto ay nagtatakbong papunta sa bahay ni Lolo Uling. Hingal na hingal siyang nagsabi, "Lolo, narinig ko sa mga kuya na may kakaibang kuweba raw sa gubat. Madilim daw sa loob. May tunog ng dumadaloy na tubig at may liwanag na kulay berde na parang apoy ng multo." Si Lolo Uling ay abala sa pag-iihaw ng ilang kamote. Nang marinig iyon, ngumiti lamang siya at sa kanyang malalim na mga mata ay kumislap ang tila pagninilay. "Alam ko ang kuwebang iyon. Hindi iyon apoy ng multo, kundi kumikislap na lumot. Pero delikado roon. Hindi pwedeng pumasok ang mga bata." "Bakit po delikado?" usisa ni Toto. "Dahil sa gubat may bangin, may ahas, at may matutulis na tinik. Kapag hindi nag-ingat, madaling maligaw at walang makakahanap." Natahimik si Toto, ngunit sa kalooban niya ay lalo pang umigting ang pananabik. Kinahapunan, matapos makipaglaro ng luksong lubid sa mga kaibigan, nakiusap siya, "Tara, silipin natin ang kuweba na sinabi ni Lolo Uling." Nasabik ang lahat, pero naalala nila ang babala, kaya nag-atubili ang ilan. Sa huli, 3 matatapang lang ang sumama kay Toto papasok sa gubat. Malamig ang simoy sa hapon, masigla ang huni ng mga ibon, at naamoy nila ang halimuyak ng basang lupa. Habang lumalalim ang nilalakaran, paliit ng paliit ang sinag ng araw at unti-unting napapalitan ng anino. Makitid ang daang dinaanan, puno ng ugat at bato. Sa isang liko, biglang gumapang ang isang berdeng ahas sa kanilang daraanan. Nagsisigawan sila at nagtakbuhan. Nadapa si Toto sa ugat at sugatan ang tuhod. "Toto! Uwi na tayo!" sigaw ng isa habang hinihila siya. Ngunit pinilit niyang tumayo at kumagat sa labi. "Hindi, nandito na tayo. Kailangang makita natin."
Pagkaraan ng halos kalahating oras, narating nila ang bungad ng kuweba. Maitim ang loob, malamig ang simoy, at maririnig ang lagaslas ng tubig mula sa kailaliman. May sumisinag na malamlam na liwanag na kulay berde, animoy apoy ng multo. Ang ganda! Bulong ng isa. Nakalimot sa sakit si Toto at dahan-dahang pumasok. Ngunit ilang hakbang pa lamang, napahinto siya. May kakaibang tunog na parang buntong hininga mula sa dilim. Nang gilalas at natakot ang lahat, biglang may isang matigas na kamay na tumapik sa balikat ni Toto. Napabalikwas siya si Lolo. Uling pala! Mga apo! Napakadelikado ng ginawa ninyo. Madiin ang boses ni Lolo. Bihirang-bihira siyang magsalita ng ganoon. Kung hindi ko kayo sinundan, ewan ko na lang ang mangyayari. Yumuko ang mga bata, nahihiya at natatakot. Huminga ng malalim si Lolo at inakay silang palabas. Sa bungad ng kuweba, naupo siya at nagsalita ng mabigat ngunit banayad. Noong unang panahon, dito nagtatago ang mga ninuno ninyo mula sa kaaway. May mga lihim na lagusan sa loob. Pero lumipas ang panahon, gumuho na ang bato at lupa, kaya napakadelikado. Ayaw kong mapahamak kayo. Tinitigan niya ang mga batang puno ng kuryosidad at sa kamarahang nagpatuloy. Noong bata pa ako, naging pasaway din ako tulad ninyo. Muntik na akong mamatay sa loob ng kuwebang ito kung hindi lang ako nasagip ng aking ama. Doon ko natutunan na ang kuryosidad na walang kaalaman ay maaaring magdala ng kapahamakan. Natahimik ang lahat. Umahaplos ang hangin ng gubat at nag-ingay ang mga dahon na tila nagpapaalala. Habang pauwi, kinuha ni Lolo mula sa kanyang supot ang ilang inihaw na kamote at ipinamahagi sa kanila. Amoy na amoy ang tamis at init at pansamantalang nawala ang takot ng mga bata. Ngunit nanatili sa kanilang isipan ang mga salitang binitiwan ni Lolo. Lolo, yung liwanag na berde po ba? Lumot nga ba talaga iyon? Usisa pa rin ni To, oo. Sa dilim, nagliliwanag ang lumot para makahanap ng daan upang mabuhay. Ganyan din ang tao kapag dumaan sa pagsubok. Kung mapanatili ang dalisay na puso, kahit gaano kadilim ang paligid, makakahanap pa rin ng liwanag. Napatingala si Toto kay Lolo. Ramdam niyang may natutunan siyang mahalagang bagay na hindi tinuturo ng aklat. Mula noon, hindi na muling nangahas ang mga bata na pumasok sa gubat, ngunit lalo namang naging masigla ang kanilang imahinasyon. Madalas silang nagtitipon sa lilim ng puno ng talisay at pinapakiusapan si Lolo na muling ikwento ang tungkol sa kuwebang lihim. Iniisip nila ang mga kayamanang nakatago o kaya isang espiritu ng gubat na nagbabantay roon. Si Lolo, imbes na pagbawalan sila, ay ginamit ang kanilang kuryosidad bilang aral. Tinuruan niya silang kumilala ng bakas ng hayop, makilala ang mga halamang gamot, at magpaapoy gamit ang batong bakal. Naging laro at pagkatuto ang lahat para sa kanila. Tila ba natutuklasan nila ang isang bagong mundo. Lalo namang napalapit si Toto kay Lolo. Madalas niyang isinusulat sa maliit na tabla, gamit ang mga sablay na sulat, ang mga aral na natutunan niya. Tinuring niya itong lihim na talaan mula kay Lolo Uling. Isang gabing maliwanag ang buwan. Mahina siyang nagtanong, Lolo, bakit po ang dami ninyong alam? Saan po kayo nag-aral? Tumingala si Lolo sa buwan at sa kanyang mga mata ay may kalayuan. Natuto ako mula sa buhay. Lahat ay naging guro ko. Ang ibon, ang damo, ang ilog. Kung marunong kang makinig, lahat ng bagay sa paligid ay marunong magsalita. Napatulala si Toto sa mukha ni Lolo na puno ng alikabok ng uling. Nakita niya ang isang liwanag na hindi kaiba sa kumikislap na lumot sa loob ng kuweba. At mula sa sandaling iyon, nabuo sa puso ng bata ang isang pangarap. Paglaki niya, nais niyang maging tulad ni Lolo Uling, isang taong marunong maghanap ng liwanag kahit sa pinakamadilim na dilim. Sa mga huling araw ng tag-init, biglang naging nakakapasong init ang panahon. Humihip ang hangin na parang apoy, at ang araw ay tila pulang salamin na nakabitin, sumisinag sa tuyong lupa. Ang matatanda sa baryo,
Nakatanaw sa maiitim na ulap na dumarami mula sa dulo ng langit ay hindi mapakali. May bagyo na paparating, bulong ng matandang tindera sa gilid ng palengke. Tahimik na naghanda si Mang Uling, nagsalansan ng kahoy at tinakpan ang bubong ng kanyang kubo. Alam ng kanyang karanasan na hindi ito simpleng ulan, kundi isang mabagsik na bagyo. Hapon iyon, nagtipon pa rin ang mga bata sa ilalim ng punong talisay. Hindi sila sanay sa bigat ng hangin. Sa halip, tuwang-tuwa pa silang nagtatakbuhan sa lakas ng hangin na tila laro lang, ngunit si Totoy hindi mapakali. Naalala niya ang bilin ni Mang Uling ilang araw na nakalipas, kapag ang hangin ay humihip pabaligtad at ang ulap ay nagsasama sa isang dako, darating ang bagyo. Sa oras na iyon, hindi na laro ang mahalaga, kundi ang kaligtasan ng lahat. Mabilis na tumakbo si Toto upang magsabi sa ina. Nagmadali ang mga matatanda na itali ang bubong, ipasok ang mga hayop sa kulungan, pero marami pa rin ang kampante. Iniisip na ang bagyo'y lilipas din gaya ng dati. Pagsapit ng gabi, bumigat ang kalangitan. Kidlat ang kumislap, nagpapaliwanag sa mga kawayan. Dagundong ng kulog ang umalingaw-ngaw sa kabundukan. Nanginginig ang buong baryo sa paghihintay. Hating gabi, dumating ang bagyo. Ang hangin ay umuugong na parang libu-libong demonyo. Lipad ang mga bubong, yuko ang mga puno, at lagapak ang mga bubog ng bubong na nabasag sa loob ng maliit na kubo. Binalot ni Mang Uling ng kumot si Toto na nanginginig. Nakatingin pa rin sa labas ang bata, kaya't marahang pinatpat niya. Huwag kang mag-alala, nandito ako. Lahat ng bagyo ay lumilipas. Ang mahalaga, manatiling matatag habang narito pa. Lalong humalakas ang hangin, sinabayan ng ulang parang talon. Bumaha ang tubig sa kalsadang lupa. Sa dulo ng baryo, ang maliit na sapa ay nag-umapaw, bumulwak sa palayan. Biglang narinig ang sigaw ng tulong. Saklolo! Anak ko! Inanod ng tubig! Agad tumindig si Mang Uling, kahit nanghihina na ang kanyang tuhod. Sumugod siya sa ulan, na parang sundalo. Napasigaw si Toto. Mang, delikado po. Ngunit tumingin siya pabalik. Matatag ang mga mata. Manatili ka rito, huwag lalabas. Sa labas, nagngangalit ang tubig. Winawalis ang mga kawayan at bato. Isang batang babae ang naghahabol ng hininga sa gitna ng rumaragasang tubig. Nagtakbuhan ang mga tao, ngunit walang nangahas na lumusong. Sobrang lakas ng agos. Tanging si Mang Uling ang hindi nag-atubili. Itinali niya ang isang lubid sa puno at tumalon sa baha. Lahat ay napahinto sa kaba. Tinangay siya ng alon, sumalpok sa mukha, ngunit pilit niyang iniunat ang kamay patungo sa bata. Hawakan mo ang kamay ko! Sigaw niya sa gitna ng unos. Kapit na kapit ang bata sa kanyang palad. Inikot niya ang lubid sa baywang nito at nagbigay senyas sa mga tao sa pampang. Pinaghirapan nilang hilahin at sa wakas, parehong nailigtas. Nagbunyi ang buong baryo habang si Mang Uling ay nawalan ng lakas at bumagsak sa putikan. Kinabukasan, huminto ang bagyo, wasak ang baryo. Nagkalat ang bubong, giba ang mga puno at lubog ang palayan. Ngunit iisang pangalan ang binanggit ng lahat. Si Mang Uling. Kung wala siya, baka may nawala na sa atin. Dinalaw siya ng mga bata sa kanyang kubo. Nakita nilang nanginginig pa ang kanyang kamay habang pinatutuyo ang basang damit. Dagling niyakap siya ni Toto. Luhaang nagsabi, Mang, bakit mo inialay ang buhay mo? Paano kung inanod ka rin? Hinaplos niya ang buhok ng bata at ngumiti. Anak, may mga oras na hindi ka na makakapag-isip. Kung may taong kailangang iligtas, ililigtas mo. Kung iisipin lang ang sarili, ang uling sa sako'y bato lang. Pero kung para sa iba, ang uling ay nagiging apoy. Tahimik ang mga bata. Hindi man nila ganap na maunawaan, dama nila ang bigat ng kanyang mga salita. Sa kanilang mga mata, hindi na basta matandang nagbebenta ng uling, si Mang Uling, kundi isang tunay na bayani. Sa mga sumunod na araw,
Nagtulungan ang buong baryo. May nag-ayos ng bubong, may nagtayo ng bakod. Kahit nanghihina, kumakayod si Mang Uling, dala ang kanyang tungkod, tinutulungan sa pagputol ng mga sanga at pagpulot ng bubog. Isang matanda ang lumapit. Nangingilid ang luha habang hawak ang kanyang kamay. Utang namin sa iyo ang isang buhay. Ikaw ang biyaya ng aming baryo. Ngumiti siya. Mahina, ngunit maliwanag ang mga mata. Ginawa ko lang ang dapat gawin. Kapag kayo'y lumaki, tandaan ninyo, kapag dumating ang bagyo, huwag matakot, iunat ang kamay. Sapagkat kung minsan, ang kamay na iyon ang magliligtas ng isang buhay. Gabi iyon, matapos ang unos, maliwanag ang buwan sa kalangitan. Nakaupo si Toto sa balkonahe ng kubo, hawak ang plautang kawayan na ibinigay sa kanya ni Mang Uling. Dahan-dahan niya itong tinugtog, bagamat sintunado pa. Ang payak na himig ay sumayaw sa hangin, tila pasasalamat ng isang batang lalaki para sa pinakabusilak na lolo sa buong mundo. At mula sa gabing iyon, ang larawan ni Mang Uling na lumaban sa gitna ng bagyo ay nanatili sa kanilang alaala. Isang ilaw na gumabay sa kabataan ng mga bata hanggang sa kanilang pagtanda. Pagkatapos ng malakas na bagyo, hindi pa rin makapaniwala ang buong nayon. May mga natuwa dahil nakaligtas, ngunit marami ang nag-aalala dahil wasak ang mga bukirin at tahanan. Habang abala ang lahat sa muling pagbangon, nagsimulang kumalat ang mga bulungan, dumadaloy sa bawat balkonahe at sa bawat pamilihan. Sa totoo lang, hindi ordinaryong tao si Lolo Uling, bulong ng isang nagtitinda ng isda. Anong ibig mong sabihin? Narinig ko raw noong kabataan niya isa siyang magnanakaw. Iniwan ang nayon at nagpunta kung saan-saan. Ngayon bumalik, namumuhay mag-isa, baka nagsisisi, kaya nagpapanggap na mabait. May isa pang sumabat. Hindi, narinig ko na marunong siyang gumamit ng kulam. Kita nyo, tumalon siya sa baha, pero hindi nalunod. Paano kakayanin yon ng isang ordinaryong tao? Nanginig ang ilan sa takot, kaya mula sa isang kwento, nadagdagan pa ng iba, hanggang sa dahan-dahang naging isang misteryosong tao si Lolo Uling, kapwa kagalang-galang at kahina-hinala. Narinig ni Toto ang mga bulong-bulungan habang tumutulong siyang mag-igib ng tubig kasama ang ina. May ilang batang mas matanda ang palihim na nagsabi, Si Toto, lagi siyang kasama ng matandang iyon. Baka makulam din siya. Oo nga, baka bukas bigla na lang sa tubuan ng balahibo sa buong katawan. Nagtawanan sila ng malakas. Namula si Toto sa galit ngunit hindi alam kung paano sumagot. Kumulo ang dibdib niya. Bakit iniisip ng mga taga-nayon ng masama tungkol kay Lolo? Gayong siya mismo ang nakakita kung paano nito iniligtas ang mga tao sa gitna ng bagyo. Kinahapunan, nagtatakbo si Toto, papunta sa kubo sa gilid ng gubat. Naabutan niyang naggagawa ng basket si Lolo Uling. Agad siyang napaiyak. Lolo, sabi nila, magnanakaw ka raw. Mangkukulam pa. Ang dami nilang sinasabi. Tumingin si Lolo, at sa likod ng abo at alikabok ay kumikinang pa rin ang mga mata niyang maamo. Ibinaon niya ang basket. Hinaplos ang ulo ni Toto. Anak, huwag kang umiyak. Karaniwan ng matakot ang tao sa mga bagay na hindi nila nauunawaan. Nakikita nila akong kakaiba, kaya gumagawa sila ng kwento. Pero bakit hindi nila nakita na ikaw ang nagligtas kay na noong bagyo? Kung wala ka, halos hindi makapagsalita si Toto. Mahinang bumuntong hininga si Lolo. Kung ang kabutihan ay kailangan pang ipagsigawan para kilalanin, hindi na iyon tunay na kabutihan. Ang mahalaga, alam kong tama ang ginawa ko, at sapat na iyon. Bagamat kalmado si Lolo, mabilis na kumalat ang tsismis. Naging alanganin na ang mga tao na humingi ng tulong sa kanya. May ilan pang ang iniiwas ang kanilang mga anak kapag nadadaanan siya. Isang gabi, habang tumutugtog si Lolo ng plauta sa ilalim ng buwan, dumating ang ilang kabataang lalaki sa nayon. Pinamunuan ito ni Hatu, kilala sa pagiging siga. Nakasalampak ang mga kamay niya sa bewang at pasigaw na nagsabi, Hoy, matanda, aminin mo na.
Ano ang tinatago mo sa kuweba sa gubat? Huwag mong akalaing hindi namin alam. May ginagamit kang mahika kaya ka humaba ng ganyan ang buhay, hindi ba? Ngumiti lang si Lolo, hindi sumagot. Lalong nag-init ang ulo ni Hato. Dinampot ang plauta at itinapon sa lupa. Tigilan mo na yung pagpapanggap. Eksaktong nakita ni Toto ang pangyayari. Nagmamadali siyang pinulot ang plauta at pasigaw. Tigilan niyo si Lolo. Siya ang pinakabuting tao sa buong nayon. Nagtawanan lang ang grupo, saka naglakad palayo. Iniwan si Toto na umiiyak habang yakap ang sirang plauta. Umiling lang si Lolo. Anak, tandaan mo, kapag malakas ang hangin, lumilipad ang alikabok. Ganoon din ang tao, habang mas maraming kabutihan ang ginagawa. Mas madaling puntiryahin ng masasakit na salita. Pero kung titigil tayo dahil lang sa takot sa sinasabi ng iba, mawawala ang liwanag sa ating puso. Makalipas ang ilang araw, nagkasakit ng malubha sina ang batang iniligtas ni Lolo. Dahil sa kahirapan, walang perang pambili ng gamot ang pamilya. Nang marinig ito, palihim na ibinenta ni Lolo ang ilang sako ng uling at iniabot ang pera sa ina ng bata. Heto, konti lang ito, pero gamitin mo para makabili ng gamot sa anak mo. Simple niyang sabi. Napaluha ang babae, hinawakan ang kamay ni Lolo at bulong. Kayo, ang tagapagligtas ng pamilya ko. Kahit ano pa ang sabihin ng iba, para sa akin, kayo ang pinakamabuting tao sa mundo. Kumalat ang balitang ito. Unti-unting nagbago ang tingin ng mga tao. Naalala nila, sa tuwing may nangangailangan, palaging nariyan si Lolo. Kapag may nawawalang kalabaw, siya ang naghahanap. Kapag may batang nahulog sa sapa, siya ang tumatalon. Kapag binaha ang palayan, siya ang nagbubungkal ng kanal. Nanatili pa rin ang mga masasamang usapan, ngunit sinabayan ito ng mga mabubuting kwento na tunay nilang nasaksihan. Kaya naging mahirap ipaliwanag ang imahe ni Lolo sa nayon. Pinagbibintangan, ngunit hinahangaan. Isang gabi, nagtanong si Toto, Lolo, bakit hindi ka kailanman nagpapaliwanag? Kung ako, sisigaw ako para malaman nila ang totoo. Tinitigan ni Lolo ang mahinang sindi ng lampara at ngumiti. Dahil ang katotohanan, anak, hindi kailangang isigaw. Darating ang panahon, husang lalabas ito. Hayaan mong ang gawa mo ang magsalita para sa'yo. Napaisip si Toto. Lalong tumibay ang paghanga niya sa matanda. At sa kanyang puso, nangako siya, balang araw, ipapakita ko sa buong nayon na si Lolo ay hindi lang isang matandang nagtitinda ng uling, kundi isang taong karapat-dapat igalang. Patuloy na umiihip ang mga bulong-bulungan, ngunit sa likod ng madilim na ulap, ang liwanag mula sa mga tahimik na gawa ni Lolo Uling ay unti-unti nang sumisingit, katulad ng kumikislap na lumot sa kailaliman ng kuweba. At hindi alam ng lahat, ang mga tsismis na iyon ang magiging simula ng isang malaking pangyayari sa nayon. Sa mga araw matapos ang bagyo, tila bumalik na ang Suyen Bin sa nayon, ngunit sa kalooban ng mga tao, hindi pa rin nawawala ang hingar tungkol kay Mang Uling. Lalong kumalat ang mga bulong-bulungan. May ilan pang nagsasabing, sa gubat, kung saan siya nakatira, may kakaiba. Minsan, nakita ko ang kumikislap na ilaw mula sa kuweba sa gabi. Tama, tiyak na may tinatago siya. Bakit kaya isang tao ang pipiliing mamuhay nang mag-isa sa gubat malayo sa nayon? Ang mga salitang iyon ay parang apoy na nagpapalakas sa kuryusidad ng mga taga-nayon. Isang grupo ng mga binata, pinangunahan pa rin ni Hatu, ang nagpasya na isang gabi lihim na susundan si Mang Uling upang ilantad siya. Gabing iyon, manipis ang sinag ng bagong buwan at mahimbing na natutulog ang buong nayon. Mula sa malayo, may mga sulyap ng sulo na kumikislap sa gubat. Tahimik na tinahak ni Nahaw ang daang makipot patungo sa kubo ni Mang Uling. Si Toto, na aksidenteng nakarinig ng kanilang usapan kaninang hapon, ay nabahala. Dali-dali siyang tumakbo patungo sa kubo, hingal na hingal habang sumisigaw, Lolo, si Nahaw. Papasok sila sa gubat para sundan ka. Bahagyang tumango si Mang Uling. Walang bakas ng takot sa kanyang mga mata.
Dumating na rin ang oras. Anak, huwag kang mag-alala. Ang lahat ay lilitaw kapag may nakatakdang mangyari. Naguguluhan pa si Toto nang biglang may maririnig na kaluskos ng mga dahon sa labas. Dumating na sina Hao at ilan pang binata. May dalang mga sulo at kahoy, nakahanda. "Matandang ito!" sigaw ni Hao. "Ngayon, kailangan naming malaman ang totoo. Ano ang itinatago mo sa kuweba?" Tahimik na tumayo si Mang Uling. Dala ang kanyang lumang tungkod na kawayan. At sa mababa, ngunit malinaw na tinig, sinabi, "Kung gusto ninyong malaman, sumunod kayo sa akin. Ngunit tandaan, kapag pumasok kayo, dapat handa kayong harapin ang lahat." At siya'y dahan-dahang naglakad, walang bahid ng takot. Nakasunod si Toto, balisa. Nagtinginan ang grupo ng binata, ngunit sa huli, sumama rin sila. Ang daang tinahak nila ay madilim. Tanging mga huni ng kuliglig ang maririnig. Hanggang sa marating nila ang isang malaking kuweba, balot ng makapal na lumot. Inalis ni Mang Uling ang malaking batong nakaharang sa pasukan. Mula sa loob, umagos ang malamig na hangin na may dalang amoy ng lumang kahalumigmigan. Nang sinikatan ng sulo, natigilan ang lahat. Sa loob ng kuweba, wala ni bakas ng ginto o kakaibang bagay. Sa halip, tambak ng mga lumang gamit sa bukid, araro, asarol, karit, at mga basket na kawayan. Maayos na nakasalansan ang mga ito. Karamihan ay kalawangin ngunit maaari pa ring gamitin. Nanlaki ang mata ni Toto. "Lolo, ito ba ay..." Ngumiti ng banayad si Mang Uling. "Ito ang mga gamit na tinipon ko sa loob ng maraming taon. Ang mga iniwan ng tao, mga sirang kagamitan, inayos ko at itinago. Kapag may nangangailangan, ipinapahiram ko. Dahil dito, maraming ani ang natuloy." Nagulat ang lahat, ngunit hindi pa rin kumbinsido si Hao. "Iyon lang ba? Paano naman ang kakaibang ilaw na nakita ng marami?" Tahimik na naglakad si Mang Uling papasok pa. Hawak ang sulo. Sa dulo ng kuweba, may dumadaloy na bukal, at sa mga batong nababalot ng kumikislap na lumot, nagmumula ang mahiwagang liwanag na kulay asul-berde. "Iyan ang ilaw na nakita ninyo. Hindi ito salamangka, kundi handog ng kalikasan." Nagbulungan ang lahat, nagulat at nakaramdam ng hiya. Ang mga paratang at tsismis na matagal nang ikinakalat ay biglang tila walang saysay. Habang nagtataka pa sila, nagsalita si Mang Uling. "Ako'y hindi banyaga rito. Maraming dekada na ang nakalipas. Ako'y isang binatang taga-nayon din. Dahil sa isang pagkakamali, iniwan ko ang bayan at nagtrabaho bilang taga-sunog ng uling. Sa aking pagtanda, bumalik ako sa lugar ng aking pinagmulan. Ngunit dahil sa hiya, binili kong manirahan ng palihim." Bumigat ang kanyang tinig. "Hindi ko hinahangad ang papuri, ni ang maalala ng lahat. Gusto ko lamang na sa mga huling taon ng aking buhay, maitama ang dating pagkakamali at makatulong sa kapwa." Humislap ang lungkot at ginhawa sa kanyang mga mata. Tahimik ang buong kuweba, maging sinahaw at ang kanyang grupo'y napayuko. Si Toto na may naluha, mahigpit na hinawakan ang kamay ng matanda. Paglabas nila, walang imik na naghiwa-hiwalay ang mga binata. Naiwan si Toto na nakasabay kay Mang Uling, pabulong na nagsabi, "Lolo, ngayon maiintindihan na nila kayo. Hindi na nila kayo sisiraan." Umiling si Mang Uling. "Anak, hindi natin hawak ang bibig ng tao. May maniniwala, may hindi. Ngunit ang mahalaga, magaan na ang aking loob. Ang sikreto kapag masyadong matagal na tinatago, nagiging pabigat din." Tumango si Toto, puno ng paghanga sa kanyang puso. Kinabukasan, kumalat ang balita tungkol kay Mang Uling, at sa kuweba, may nagulat, may nahihiya, may humanga. Unti-unting humupa ang masasamang bulong, napalitan ng respeto. Lumapit ang ina ni Munting na, dala ang basket ng gulay, at nahihiyang nagsabi, "Lolo, salamat sa lahat. Kung wala ka, hindi na sana buhay ang anak ko ngayon." Isang magsasaka naman ang nagsabi,
Patawad kung minsan ay pinagdudahan kita. Ang asarol ko ay hanggang ngayon ay gamit pa rin dahil inayos mo. Ngumiti lamang si Mang Uling. Hindi na kailangan ng pasasalamat. Tayo'y iisang nayon. Ang pagtutulungan ay likas lamang, ngunit hindi lahat ay madaling tumanggap. Si Hao, bagaman nahihiya, hindi matanggap ng kanyang pagmamalaki ang pagkakamali. Kahit ano pa, iniwan pa rin niya ang bayan. Ang taong ganyan, hindi dapat igalang, ngunit kakaunti na lang ang pumapabor sa kanya. Sa halip, marami ang tumingin kay Hao nang may pagkayamot. Samantala, lalo namang dumikit si Toto kay Mang Uling. Natuto siyang mag-ayos ng gamit sa bukid, makinig sa mga tunog ng gubat, at makilala ang mga halamang gamot sa paligid. Bawat hapon, maririnig muli ang tunog ng plauta mula sa gilid ng gubat, mas malinaw at mas malungkot na para bang paalala. Ang katotohanan ay laging lilitaw, tulad ng kumikislap na lumot sa loob ng kuweba, tahimik na nagliliwanag sa dilim. Ngunit hindi alam ni Numan, matapos mabunyag ang lihim, isang mas malaking pagsubok ang paparating, isang pagsubok na susubok hindi lang kay Mang Uling, kundi pati na rin sa buong munting nayon. Mga araw matapos mabunyag ang lihim trong yungib, akala ng lahat ay tuluyan ng lumupong ang lahat. Unti-unting nagbago ang tingin ng mga tao sa nayon kay Mang Uling. Ang mga dating pangungutya ay napalitan ng paggalang na may halong pagsisisi. Maraming pamilya ang lumapit upang ipaayos ang kanilang mga kasangkapang bukid. Humingi ng payo kung paano pumili ng tuyong kahoy, at may ilan pang ang nagdadala ng pagkain bilang tanda ng paghingi ng tawad. Si Toto naman ay labis ang tuwa. Naniniwala siyang mula ngayon, mamumuhay ng payapa si Mang Uling at hindi na muling sasapitin ang mapapait na tsismis. Ngunit sa mismong sandaling iyon, isang kapahamakan ang tahimik na dumarating. Isang gabi, umuugong ang hangin sa kagubatan, natakpan ng maiitim na ulap ang buwan, at lumubog sa dilim ang buong baryo. Mula sa dulo ng nayon, biglang kumislap ang naglalagablab na apoy, kasabay ng mga sigaw ng takot. Sunog! Sunog! Sa isang iglap, nagkagulo ang lahat. Nilamon ng apoy ang kamalig ng kooperatiba. Hinipan ng malakas na hangin. Mabilis itong kumalat, nagbabantang lamunin maging ang mga kalapit na bahay. Nag-uunahan ang mga tao. May naghahakot ng tubig, may nagbubungkal ng lupa. Sa gitna ng kaguluhan, may biglang sumigaw. Si Mang Uling! Siguradong siya ang may gawa nito. Ang sigaw na iyon ay parang punyal na tumusok sa tensiyong bumabalot sa lahat. Lahat ng mata ay sabay-sabay tumingin sa maliit na kubong tinitirhan ni Mang Uling. Nang dumating ang karamihan, si Mang Uling ay kasama ni Toto. Bitbit ang mga timba ng tubig upang tumulong sa pagsugpo ng apoy. Ngunit bago pa niya maibuhos ang dala, sumugod na si Hao. Itinuro siya sa mukha. Ikaw! Ikaw ang may galit sa nayon kaya sinunog mo ang kamalig. Alam ng lahat na dati kang lumayas. At ngayong bumalik ka, puro kapahamakan lang ang dala mo. Tama! Sigaw pa ng ilan. Siya lang ang nakatira malapit sa gubat. Siya lang ang marunong magsindi ng apoy ng ganoon kabilis. Nanahimik si Mang Uling. Hinihingal sa pagtakbo. Nakatingin siya sa lumalagablab na kamalig, kung saan nakataya ang pawis at pagod ng buong panahon ng pagtatanim. Mahinang wika niya. Paos ang tinig. Hindi ako. Hindi galing sa akin ang apoy na ito. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, halos walang nakinig. Patuloy ang mga hiyawan, at may ilang kabataan ang nagtangkang gapusin siya. Humagulgol si Toto. Itinayo ang sarili upang hadlangan sila. Hindi. Hindi si Lolo. Kasama ko siya buong gabi. At siya pa nga ang tumutulong magbuhos ng tubig. Hindi niyo siya dapat pagbintangan. Napahinto ang ilan sa narinig, ngunit si Ho ay nanatiling galit. Nagliliyab ang mga mata. Nadala lang ang bata sa panloloko niya. Mas pipiliin niyo bang maniwala sa isang bata kaysa sa sarili ninyong nakita? Muling nag-ingay ang karamihan. Hati ang opinyon. May naniniwala kay Mang Uling. May gustong ipadala siya sa pinuno ng baryo.
Habang nagtatalo, lalo pang kumalat ang apoy. Kung hindi agad kikilos, mauubos ang buong nayon. Biglang sumigaw si Mang Uling, isang tinig na malakas at mariin. Tama na! Natigilan ang lahat. Mataas ang noo niyang nagsalita. Kung gusto niyong maghinala sa akin, gawin ninyo bukas. Pero ngayon, iligtas muna natin ang bigas, ang mga bahay. Kung hindi, lahat tayo mawawalan. Natauhan ang mga tao. Totoo nga, hindi ito ang oras ng pagtatalo. Muling nagkaisa ang nayon. May naghakot ng tubig, may nagputol ng puno upang hadlangan ng apoy, may naghukay ng lupa. Sumama si Mang Uling. Walang tigil ang kamay sa paghawak ng abo at uling. Kahit namumula at nasusunog ang balat, hindi siya umangal. Matapos ang halos kalahating oras, napigil din ang apoy. Halos abo na ang kamalig, ngunit ligtas ang mga kalapit na bahay. Pagod, nagsiupo ang lahat sa lupa. Sa ilalim ng mahihinang ilaw ng sulo, pawis at alikabok ang bumabalot sa kanilang mga mukha at muling umalingaw-ngaw ang mga paratang. Lumabas si Ho, mariing nagsalita. Kita nyo? Nagkunwari lang siyang tumulong, pero malinaw na galing sa kubo niya ang apoy. Kung hindi siya, sino pa? Tahimik ang ilan, tumango naman ang iba. Muling bumigat ang hangin sa paligid. Saka dumating ang pinuno ng baryo. Hawak ang tungkod, matalim ang tingin. Pagod na ang lahat ngayong gabi, pero hindi natin ito palalampasin. Bukas, magpupulong ang nayon. Mang Uling, maghanda ka ng paliwanag. Yumuko si Mang Uling, walang imik. Nilapitan siya ni Toto, nanginginig, hawak ang kanyang kamay. Lolo, hindi ba sila naniniwala sa'yo? Hinaplos ni Mang Uling ang ulo ng bata. Nakangiti pa rin ng banayad. Huwag kang matakot, anak. Hindi kailanman matatakpan ng katotohanan. Gabing iyon, ang dating payapang baryo ay biglang yumanig. Nasunog ang bigas at napuno ng alinlangan ng mga tao. Sa mga matang nakatingin kay Mang Uling, may habag, may paggalang, ngunit nariyan din ang duda. At sa dibdib ni Hao, patuloy na nagliliyab ang isang apoy. Apoy ng inggit at puot na magdadala pa ng higit pang unos sa munting nayong ito. Kinabukasan, maagang umalingaw-ngaw ang tunog ng mga tambol ng pagpupulong. Umaalingasaw sa buong baryo at nagtipon ang mga tao sa liwasan ng bulwagan. Mabigat ang hangin, gaya ng langit na nagbabadya ng unos. Nasunog ang bodega ng bigas matapos ang huling sunog. Nagdulot ng malaking pinsala at ngayon nakatutok ang lahat ng mata sa iisang tao. Si Mang Uling, dahan-dahang naglakad ang payat na matanda. Kasunod si Toto, na puno ng pagkabahala ang mga mata. Nagbubulungan ang mga tao. Ayan na ang nagsunog. Tignan mo nga naman ang itsura. Sino ba ang maniniwala sa kanya? Tumindig ang kapitan ng baryo. Hawak ang tungkod at sa mabigat na tinig ay nagsalita. Narito tayo ngayon upang alamin ang katotohanan. Ang bodega ng bigas ay kayamanan ng lahat. Ang sinumang nagsunog nito ay kaaway ng buong baryo. Mang Uling, ano ang masasabi mo? Itinaas ng matanda ang ulo at sa payapang tinig ay tugon. Hindi ako ang nagsimula ng apoy ng gabing iyon. Kasama ko ang batang ito. Itinuro niya si Toto, nagbuhat ng tubig para apulahin ang apoy. Ako man ay nawalan. Paano ko sisirain ang sariling bayan? Umabante si Hao, kumikislap ang mga mata sa tuwa. Pero mula sa direksyon ng kubo mo nagsimula ang apoy. Sino pa ba ang makakagawa nun? May tinatago kang uling sa gubat. Kahit isang baga lang, sapat na para magsimula ng sunog. Muling nagingay ang mga tao, pumapayag sa hinala. Lumabas si Toto, nanginginig ang boses ngunit matatag. Hindi totoo! Kasama ko si Lolo. Nakita ko mismo siyang tumatakbo para magsalok ng tubig. Sinasiraan niyo! Siya nang walang dahilan. Nanghina ang ilan, ngunit nanatili ang pag-aalinlangan. Mariing ibinaba ng kapitan ng baryo ang tungkod. Kung hindi si Mang Uling, sino? Tumahimik ang lahat, mabigat na parang walang hangin.
Biglang may isang matandang lalaki na nanginginig ang tinig. Nakakita ako ng ilang aninong hindi pamilyar sa gilid ng gubat noong gabing iyon. Akala ko'y guni-guni ko lang, agad itong pinutol ni How. Likhang isip lang iyan. Kung may ibang tao, bakit walang ibang nakakita? Eksaktong sandali ring iyon, may batang babae na tumakbo papasok, hingal na hingal. Kapitan, may mga taong hindi taga rito. Nagpuputol ng puno sa gilid ng gubat. Nagkagulo ang lahat at sabay-sabay nagmamadaling pumunta roon. At totoo nga, may 4 o 5 lalaking dayo na may dalang palakol, abala, sa pagputol ng matatandang puno. Nang makita ang mga taga-baryo, agad silang nagsitakas. Iniwan ang bakas ng apoy sa lupa. Lumapit si Mang Uling. Pinulot ang isang kahoy na may baga pa at mahina ngunit malinaw na sinabi, "Ito ang pinagmulan ng sunog. Hindi mula sa aking kubo." Nagkatinginan ang mga tao at unti-unting naging malinaw ang katotohanan. Ang mga dayo ang siyang nagsimula ng apoy upang maghasik ng alitan at samantalahin ang kagubatan. Hindi makaimik si Hatu. Namula ang mukha, ngunit nanindigan pa rin. Kahit na hindi pa rin siya malinis. Iniwan niya ang baryo noon. At ngayong bumalik, puro gulo lang ang dala. Ngunit wala nang nakisang-ayon. Sa halip, marami ang bumaling laban sa kanya. Ikaw ang tunay na naghahasik ng galit. Ilang taon nang tumutulong si Mang Uling. Bakit hindi mo makita iyon? Namuti ang labi ni Hatu. Nagngangalit. Sige, kung gusto niyong ipagtanggol siya, maghintay kayo. Babalik ang mga dayo. At kapag nangyari iyon, huwag niyo akong sisisihin. At umalis siyang galit. Iniwan ang lahat sa masidhing kaba. Hinagabihan, sa loob ng payak na kubo, nagtanong si Toto, puno ng takot. Lolo, babalik ba talaga ang mga iyon? Tumango si Mang Uling. Malayo ang tingin. Hindi pa sila sumusuko. Ang gubat na ito ay kayamanan at nais nila itong kunin. Maaaring bukas, maaaring sa 1 linggo, ngunit tiyak na darating ang araw ng pagtutuos. Eh, ano ang gagawin natin? Mariing tanong ni Toto. Hawak ang kamay ng matanda. Kailangan nating ipagtanggol ang gubat, hindi lang para sa atin, kundi para sa buong baryo at sa mga susunod pang salinlahi. Mula sa sulok ng kubo, inilabas ng matanda ang ilang lumang gamit. Kawayan, pala, bolo. Inabot niya ang isang maliit na kawayan kay Toto. Anak, ang lakas ay hindi lamang nasa kalamnan, kundi sa tapang ng puso. Tandaan mo iyan. At hindi nga nagtagal. 2 araw lang, muling bumalik ang mga dayo. Mas marami, tangan ang mga palakol at sulok. Pasigaw nilang idineklara, lupaing ito'y ligaw. Simula ngayon, kami na ang kukuha ng lahat ng kahoy. Ang sino mang haharang, mananagot. Nagbagsakan ang mga punong kahoy. Umalingaw-ngaw ang tunog sa buong kagubatan. Nagtipon ang mga taga-baryo. Nanginginig ang mga mukha. Walang naglakas loob. Hanggang sa lumapit si Mang Uling. Dala ang tungkod. At harapang sinabi, hindi niyo pwedeng wasakin ang gubat. Ito ang buhay ng aming bayan. Natawa ang isa sa mga dayo. Taas baba ang baba. Matandang hibang. Umalis ka riyan. Itinaas nila ang palakol, handang tumaga. Ngunit biglang sumugod si Toto at ilang bata. Hinarangan si Mang Uling. Sigaw nilang nanginginig. Hindi pwede. Ito ang tahanan namin. Nang makita ang mga bata, hindi na nakatiis ang ilan sa mga taga-baryo. Isang magsasaka ang lumapit, sinundan ng isa pa. Hanggang sa hindi nagtagal, 10 na ang nakatayo, nakaharap sa mga dayo. Humigting ang hangin, parang pisina handang mapigtal. At biglang dumating si Hato mula sa likod. Magulo ang mga mata. Tumingin siya sa gubat, sa mga tao, at sumigaw, ito'y lupa ng ating mga ninuno. Walang sino man ang makakakuha nito. At sabay itinaas ang kanyang pamalo, tumindig kasama ng mga taga-baryo. Galit na sumugod ang mga dayo. Nagkagulo, nagbanggaan ang mga pamalo, pala at bolo.
Umalingaw-ngaw ang hiyawan at tunog ng sagupaan sa gitna ng kagubatan. Sa gitna ng kaguluhan, isang punong kahoy ang naputol halos sa ugat at nagsimulang bumagsak sa direksyon ng batang sina na nakatayo, umiiyak sa takot. Na! Isang tinig ng pagkabigla ang umalingaw-ngaw. Walang pag-aalinlangan. Tumakbo si Mang Uling. Itinulak ang bata palayo. Bumagsak ang dambuhalang puno. Tuluyang bumalot sa kanya sa alikabok. Lolo Uling, sigaw ni Toto. Naglulumuhang mga mata. Natigilan ang lahat. Huminto ang labanan. Dumagsa ang mga tao. Sabay-sabay na itinaboy ang mga dayo palabas ng gubat. Nang makita nilang dehado, nagtakbuhan ang mga ito. Sa gitna ng alikabok, nakahiga si Mang Uling. Hindi gumagalaw sa ilalim ng puno. May dugo sa kanyang labi, ngunit nakadilat pa rin. Nakatingin sa mga batang humahagulgol. Ngumiti siya ng banayad at mahina ang tinig. Huwag kayong umiyak. Nailigtas na ang gubat. Dahan-dahang humina ang kanyang boses. Ngunit nanatili ang ngiti sa kanyang mukha, nadungisan ng abo at uling. Gabi iyon ng katahimikan. Wala ng paninisi, wala ng alinlangan. Tanging apoy lamang sa gitna ng liwasan, kung saan nagtipon ang lahat naghintay ng balita tungkol sa matandang matapang. Natapos ang huling laban, ngunit napakabigat ng kapalit. At alam ng lahat, kinabukasan, hindi na muling makikita si Mang Uling na naglalakad dahan-dahan sa daang putik ng kanilang baryo. Madaling araw, balot ng hamog ang makikitid na daan tungo sa gubat. Umuugong mula sa malayo ang tilaok ng mga manok. Ngunit wala ni isa sa baryo ang nakakaramdam ng katahimikan. Buong magdamag, nagbantay ang mga tao sa maliit na kubo kung saan inaalagaan si Mang Uling. Dumating pa ang pinakamatandang manggagamot. Nagpakulo ng mga dahon mula sa gubat para gawing gamot. Nakahiga si Mang Uling sa marupok na higaan na kawayan. Mahina ang kanyang hininga. Ang dibdib, umaalsa't bumabagsak na parang apoy na unti-unting nauupos. Sa tabi niya, mahigpit ang pagkakahawak ni Toto sa kanyang kamay. Namamaga ang mga mata sa pag-iyak buong gabi. Lolo, wag mo po akong iiwan. Hikbi ng bata. Halos hindi lumalabas ang tinig. Bahagyang iminulat ni Mang Uling ang mata, gumalaw ang tuyong labi, at sumilay ang pamilyar na ngiti. Huwag kang umiyak, narito pa ako. Dumarami ang mga tao sa paligid. Walang maingay. Lahat ay tahimik na nakatayo, nakatitig sa matanda, na minsan nilang hinusgahan at kinutya. Ngunit ngayoy nagsisilbing sandigan ng lahat. Nang sumapit ang tanghali, biglang luminaw ang kalangitan. Dumaan ang sinag ng araw sa mga dahon, bumagsak sa bubong ng kubo. Humina ang tinig ni Mang Uling, ngunit nagsimulang magsalaysay. Mga anak, mahaba na ang aking buhay, puno ng pagkakamali at aral. Noong kabataan ko, gaya rin ninyo, mahilig ako sa kasayahan at pakinabang. Akala ko, kailangang agawin ang lahat upang mabuhay. Kaya iniwan ko ang baryo, naghanap buhay kung saan-saan. Sa huli, napadpad ako sa paggawa ng uling, nag-isa sa gubat. Umubo siya ng mahina, bago nagpatuloy. Ngunit sa gubat ko natutunan ang tunay na yaman. Nakita ko ang puno, bumabagsak upang magbigay ng init. Nakita ko ang ilog, nauubos ngunit muling napupuno. Basta't nananatiling berde ang lupa, doon ko naunawaan. Ang kayamanan ay wala sa ginto't pilak, kundi nasa kabutihan, sa paraan ng pakikitungo natin sa kapwa at sa kalikasan. Tahimik ang lahat, hindi pa nila narinig si Mang Uling na magsalita ng ganoon kahaba. Umilig ang tingin niya kay Toto, nagliliwanag sa pagmamahal. Anak, tandaan mo, ang pinakamalaking lakas ay hindi galing sa mga kamay, kundi sa puso. Kapag malinis ang iyong kalooban, kahit talikuran ka ng buong nayon, mananatili kang matatag. Humagulgol si Toto, sabay tango. Nangangako po ako. Hinding-hindi ko malilimutan ang sinabi ninyo. Unti-unting lumubog ang araw. Ang awit ng mga kuliglig ay tila musika.
ng pamamaalam. Hinawakan ni Mang Uling ang kamay ng pinuno ng baryo. Mahina ang tinig. Patawad sa pag-alis ko noon. Ngunit masaya ako na dito pa rin ako mamamatay. Huwag ninyong hayaang maglaho ang gubat. Mahigpit na pinisil ng pinuno ang butot balat na kamay. Namumula ang mga mata. Huwag kayong magsalita ng ganyan. Kami ang may pagkukulang. Kung hindi dahil sa inyo, wala na ang aming palay, mga bahay, pati ang aming mga anak. Mula ngayon, may utang na loob ang nayon sa inyo. Humihip ang banayad na hangin. Kumaluskos ang bubong na pawid. Ipininid ni Mang Uling ang mga mata. May ngiti ng kapayapaan. Sa sandaling iyon, unti-unting naglaho ang kanyang hininga. Sumigaw si Toto sa pag-iyak. Niyakap ang malamig ng braso, pati ang mga tao, nagsabay-sabay sa pagluha. Kinagabihan, nagdaos ang buong baryo ng pambihirang paglalamay. Wala nang nakakaalala na minsan siyang tinawag na matandang maitim sa uling o inakusahan ng panununog. Ang naiwan na lamang ay ang alaala ng isang matanda na may mabait na ngiti at mga magaspang na kamay na laging handang tumulong. Nagningas ang malaking apoy sa gitna ng plaza. Nagbigay liwanag sa buong langit. Tumayo ang pinuno. Nagsalita. Yumao na si Mang Uling, ngunit iniwan niya sa atin ang aral. Igalang ang gubat. Igalang ang kapwa. Huwag hayaang matakpan ng maliit na kasakiman ang ating mga puso. Sabay-sabay yumuko ang lahat. Ang iyak ay humalo sa panalangin, umalingaw-ngaw buong gabi. Sa lumang kubo, nag-iisa si Toto. Binuksan niya ang lumang sako na iniwan ni Mang Uling. Nandoon lamang ang ilang kalawangin na barya, isang plauta na kawayan, at isang papel na kupas. May sulat na pasuray. Ang pinakamalinis na puso ay madalas nasa pinakamaputik na anyo. Kinuha ni Toto ang plauta at tinugtog ito. Umalinggaw ang malinaw na himig sa gubat. Iyon ang awit na madalas tugtugin ni Mang Uling, na iyo'y nagsilbing huling pamamaalam. Sumilay ang pilak na buwan, tinatanglawan, ang luhang umaagos ngunit pusong matatag ng bata sa kaibuturan. Alam niyang hindi kailanman tunay na nawala si Mang Uling. Mananatili siya sa bawat tugtugin ng plauta, sa mga dahon ng gubat, sa mga kwento ng nayon para sa susunod na salinlahi. Gabing iyon, payapang natulog ang baryo sa ilalim ng buwan. Ngunit sa panaginip ng lahat, muling nagpakita si Mang Uling nakangiti, tahimik, mainit, gaya ng isang bituin na hindi kailanman mawawala. Maraming taon na ang lumipas, mula nang pumikit si Mang Uling. Buymutnukoy binyen, tahimik na dumaan ang panahon sa bawat tag-ulan at tag-init. Ngunit ang anyo ng payat na matandang may buhok na puti, balat na laging may bakas ng uling, at ngiti niyang banayad, ay nananatiling nakaukit sa alaala ng buong nayon. Ngayon, tuwing may dumaraan sa pulang lupang daan papasok ng nayon, madalas marinig ng mga bisita ang mga bata na nag-uusyawang, "Bilisan nyo, punta tayo sa gilid ng gubat, makinig sa kwento tungkol kay Mang Uling." Sa paligid ng munting apoy sa gitna ng bulwagan, nagtitipon ang mga bata sa mga nakatatanda. Matanda na ang puno ng baryo. Buhok at balbas ay kulay abo, ngunit maliwanag pa rin ang mga mata niya habang nagkukuwento. Hawak ang tungkod. Nagsimulang magsalita sa malalim at mainit na tinig. "Mga apo, noong kabataan ko, may isang matandang kakaiba sa ating baryo. Tinawag siya ng lahat na Mang Uling. Mahirap siya. Laging puno ng alikabok at uling ang katawan. Pero ang puso niya ay maliwanag gaya ng sulo. Nakanganga at namimilog ang mga mata ng mga bata habang nakikinig. May isang batang sumingit. Nakipaglaban ba siya sa mga sumisira ng gubat?" "Oo." Ngumiti ang puno ng baryo at tumango. Siya lamang ang tumindig laban sa mga sakim. Iniligtas niya ang gubat. Iniligtas niya ang buong baryo. Umugong ang bulungan, parang alon ng dagat. Unti-unting naging alamat ang mga simpleng kwento ni Mang Uling. Kaya raw niyang makipag-usap sa mga puno. Kaya niyang tumugtog ng plauta para tawagin ang mga ibon, at ang kanyang ngiti raw ay sapat para palayasin ang unos.
Ngunit hindi lang sa mga kwento siya naroon. Sa mismong gubat, na minsan ay pinag-apuhap ng mga mangangalakal, itinayo ng mga taga-nayon ang mga batong haligi na may nakaukit. Gubat ni Mang Uling, dito nananatili ang puso. Tuwing pista ng tagsibol, bukod sa sayawan, may isang espesyal na ritual. Pagsisindi ng apoy, sa gitna ng bulwagan, gamit ang uling mula sa matandang gubat. Kapag nagliliyab ang apoy, lahat ay tumatahimik, inaalala ang matandang nag-alay ng buhay upang painitin ang buong nayon. Si Toto, ang batang dati niyang kasama, ay isa ng ganap na lalaki. Siya na ang gumagabay sa kabataan ng baryo. Sa balikat niya laging nakasabit ang lumang plautang kawayan, ang alaala ni Mang Uling. Tuwing pinatutunog niya ito, napapaluha ang matatanda, samantalang ang mga batay naghihiyawan. Tunog ng plauta ni Mang Uling. Minsan, may mga bagong mga ngalakal na dumating, nag-aalok ng salapi kapalit ng lupa. Ngunit ngayon, wala nang pagkakahati-hati. Tumindig si Toto, mahigpit ang hawak sa plauta. Minsan na kaming nawalan. Nakita namin kung paano bumuwal si Mang Uling para ipagtanggol ang gubat na ito. Walang sino man sa amin ang muling magbebenta ng kaluluwa. Sabay-sabay na sumigaw ang lahat. Hindi ibebenta! Hindi puputulin ang gubat! Napilitang umalis ang mga mangangalakal. Iniwan ang isang baryong nagkakaisa at matatag gaya ng mga punong matanda. Sabi ng ilan, sa sandaling iyon, nakita raw nila ang anino ni Mang Uling sa gilid ng gubat, nakangiti, gaya ng dati. Lumipas ang mga taon, palit ng henerasyon. Tumanda ang mga bata, ngunit hindi kailanman nawala ang alamat ni Mang Uling. Gabi-gabi, tuwing maliwanag ang buwan, nagtitipon ang mga bata sa paligid ng apoy. Pinakikinggan ang huling bili ng matanda. Ang pinakadalisay na puso ay madalas nasa anyong pinakamarungis. Unti-unti, naging gabay ng buong baryo ang mga salitang iyon. Hindi na nila hinuhusgahan ang tao batay sa itsura o damit. Ang tunay na halaga ay nasa loob ng puso. Isang hapon ng taglagas, habang lagas ang mga dahon, dinala ni Toto ang anak na lalaki sa lumang kubo ni Mang Uling. Bagamat sira na sa paglipas ng panahon, iniingatan pa rin ito ng nayon bilang alaala. Umupo siya at nagsimulang magkwento. Dito mismo itinuro sa akin ni Mang Uling kung ano ang kahulugan ng kabutihan at dangal. Kung wala siya, baka hindi na ako naririto ngayon. Tahimik na nakinig ang bata. Kumikislap ang mga mata. Pumutol siya ng maliit na bulaklak, inilapag sa luma at marupok na mesa, at bumulong. Paalam po, Mang Uling. Sa sandaling iyon, humihip ang hangin mula sa gubat, dala ang tunog na tila lumang plauta. Napapikit si Toto, saka ngumiti. Alam niya, hindi kailanman lumisan si Mang Uling. Lumalim ang gabi, muling nagtipon ang nayon sa paligid ng apoy. Sa paos na tinig ng matandang puno, tinapos niya ang kwento, kaya't naging alamat si Mang Uling. Hindi alamat ng mahika, kundi alamat ng kabutihan. Tandaan ninyo, mga apo, na natiling luntian ang gubat dahil may nag-alay ng buhay, na natiling payapa ang baryo dahil may ngumingiti hanggang sa huling sandali. Masayang hiyawan ng mga bata ang sumabay sa pagputok ng mga baga. Sa itaas, kumikislap ang mga bituin at sabi ng marami, may isang tala roon na pinakamaningning ang kaluluwa ni Mang Uling na namuhay ng payak, pumanaw ng payapa, at nag-iwan ng ngiting walang hanggan para sa lahat ng panahon.